Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, taguan ng armas ng NPA na diskubre sa Tandag, Surigao del Sur. Dalawang suspect timbog sa bypass sa Porac, Pampanga. High-value individual na huli, 3.4 million pesos na shabu, kumpiskado. Hanggang 16 na bagyo, posibleng pumasok sa bansa mula Agosto hanggang Disyembre ayon sa Pag-asa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Panibagong taguan ng armas ng New People's Army o NPA ang nadiskubre sa kasagsagan ng focused military operation sa Barangay Pangi, Tandag City, Surigao del Sur noong Hulyo 28. Ayon sa ulat na tunto ng mga tropa ng 36th Infantry Battalion ng Philippine Army ang nasabing taguan kung saan nakuha ang isang M14 rifle, 6 na magazine ng M14, isang bandolier at 5 rifle grenades. Pinuri naman ni Acting Commander Lieutenant Colonel Joselito Ante Jr. ang pangangasiwa ng tropa ng 36IB sa operasyon na aniyay tanda ng dedikasyon ng mga sundalo para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Arestado ang dalawang suspect kabilang ang isang high-value individual o HVI sa buy-bust operation sa Barangay Hacienda Dolores, Porac, Pampanga nitong Hulyo 29, dakong alas 5:30 ng hapon. Kinilala mga nadakip na sina Dakula, 47 at si Ahmad Haji Jalal I. Pasandalan, 23, kapwa residente ng Barangay Anupol, Bambantarlac. Ayon sa pulisya, matagal ng target si Dakula sa kampanya kontra droga. Nasamsam mula sa kanilang humigit kumulang 500 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos, siyam na 500 pesos na mark money at 71 pirasong budel money. Ayon kay Police Colonel Eugene Marcelo, hepe ng Pampanga PPO, patunay ang operasyong ito sa walang humpay na kampanya laban sa iligal na droga sa lalawigan. Aniya, malinaw na mensahe ito sa lahat ng sangkot sa droga na hindi ito ligtas at hindi titigil ang pulisya. Nasa kustodiya na ng Porac MPS sa mga suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165. Posibleng makaranas ang bansa ng aabot sa 16 na bagyo mula Agosto hanggang Disyembre ngayong taon ayon sa Pag-asa. Sa Climate Forum kahapon, sinabi ng Weather Bureau na mula 9 hanggang 16 na bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bago ang pagtatapos ng 2025. 2 hanggang 3 ang nakikitang papasok sa Agosto, 2 hanggang 4 mula Setyembre hanggang Nobyembre, habang 1 o 2 bagyo sa Disyembre. Inihayag ng Pag-asa na may higher than average na posibilidad na mag-develop ang La Nina, bagamat nananatiling neutral ang current outlook sa El Niño Southern Oscillation o ENSO. Hinihikayat din ito ang publiko at mga lokal na gobyerno na manatiling alerto at patuloy na mag-monitor sa lagay ng panahon. Samantala sa huling ulat, walang namataang low pressure area o LPA ang Pag-asa na may tsansang mag-develop bilang tropical cyclone. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.